how to start working from home? Okay, so to start working from home, maraming factors dyan involved. So, meron tayong tinatawag na logistical preparation. Tapos, syempre, kailangan mo rin to create workspace na conducive for working. And then, it also involves yung, kailangan yung preparation sa mental health, physical, tapos yung cost also. Kasi, syempre, consider mo yung utilities, di ba? Tataas ang kuryente mo, tapos kailangan mo ng equipment. Depende rin sa type of work na papasukin mo. Tapos, isa pa sa mga factors na tinutukoy ko yung productivity concerns, our work-life balance. So when we say productivity concerns is prepared ka ba talaga dun sa ganung setup? Kasi may iba na hindi nakakapag-function or hindi productive kapag wala sa office environment, hindi sila motivated. So kailangan may preparation ka rin for that. And then yung work-life balance, kasi yung iba naman pag nag-work from home, ang tendency nagiging relax, ganyan. So kailangan alam mo kung paano mo pa rin siya ibabalance kapag ka nagtrabaho ka sa bahay. So yun yung mga I think important na i-consider mo kapag magsa-start ka, mag-venture sa pag-work from home. And especially if this is the first time, kasi hindi naman lahat is nabibiyayaan na matanggap agad. So, kailangan prepared ka din. Hindi po pwedeng sasaba ka expecting na matatanggap ako agad, kikita ko ako agad. So, kailangan may enough money ka rin para sustentuhan yung sarili mo na paano if hindi ako agad matanggap sa trabaho. Yes. So, dapat meron kang plan for that. And also, sinabi ko kanina na dapat prepared ka emotionally, mentally, na hindi rin kasi na mabilisan ka di matatanggap. Di ba? Meron times dyan na posible na umabot na ilang tries or ilang company in-applyan mo bago ka matanggap. So, it will really depend on your motivation as well at saka yung perseverance. Having said all of those things that you've mentioned about how to start working from home, ano naman yung mga pros and cons? Pros and cons, una sa pros, no commute. You get to work at the comfort of your own home, nandun ka sa bahay, tapos lalo na kung meron kang kids, may inaalagaan ka. So habang nagtatrabaho ka, pwedeng nakikita mo sila on the side, di ba? Naasikaso mo. So kumbaga, doon mo makikita yung work-life balance na, ayun nga po, pwede pala yun, na imbis na i-commute mo papunta sa work, is magagawa mo yung household chores mo kaagad. So ganon, may oras ka para doon. And then, flexibility, kasama din yun. So dun sa, in terms of yung mga schedule mo, since nagtatrabaho ka sa bahay, mas nakakapag-accommodate ka ng iba pang bagay sa buhay mo. And then, usually kasi mga work from home jobs, hindi lahat yan is may entity sa Pilipinas, yung mga company. Yung iba is based abroad, like US, Australia, UK, or what have you. So, ang tendency, fully remote work siya. Tapos, na-experience mo, you meet other people as well, ibang nationality, ganyan. Tapos, meron kang parang, ay, ang proud mo kasi, di ba, oy, nakapasok ako sa ganito, based abroad. Tapos, sumusweldo ka in dollars, di ba? So, pumapasok sa account mo. Yun, isa yun sa mga pros na nakikita ko. And then, also yung savings kasi, pamasahe, di ba? Tapos, kung nagkokotse ka, nakakatipid ka sa gas, wala kang toll, kung nasa malayo ka. So, isa din yan sa mga pros. Being a freelancer, since hindi ka bound sa isang contract, hindi siya yung usual na full-time work na parang, ay, kailangan nandito ka, mag-stay ka for a year, for 6 months, ganyan. Kung freelancer ka, pwede kang kumuha ng maraming kontrata. They will not take it against you unless may non-compete. Yun, technicalities, legalities, separate topic, pwede mo i-cover yun. Pero kung halimbawa ang agreement naman, you're a contractor, na basta kaya ng bandwidth mo, pwede kang kumuha ng maraming contracts. Yes. Pero kung gusto mo yung seguridad na meron kang full-time work, na may fixed income ka, pwede rin naman. Kaya nga flexible. So, depende na lang sa gusto mo. Kasi ako, nung nag-start ako mag-freelance, dun pa ako sa yung comfort zone na ay full-time. Gusto ko may pina-follow ako na routine, tapos na hours. Pero after nun, nung lamat ko, ay, lakasan ng loob, maganda pala yung income sa contractor na marami kang clients. Bumalik ako sa full-time ulit na flexible hours naman. Kasi meron din naman na ganun na nag-offer, which I think is maganda para dun sa, depende sa sitwasyon mo sa buhay eh. True. Like ako, I'm a mom. Ang lagi ko nang kinukuha ngayon is yung flexible hours. Kasi para I can work at my own pace, diba? Tapos, hindi required na kailangan nakatambay ako sa desk ng itong hours na to. Kasi nga, meron akong ibang ginagawa, pinagkakaabay. Isa pang maganda, isa pang favorite kong pros sa working from home is yung mako-customize mo yung office mo. Oo, lalo na kung mahilig kang mag-organize, diba? Customizable workspace. So, pwede kang mag-set up ng workstation mo sa kwarto, sa banyo, joke. Kahit saang part na kung saan ka comfortable, o pwede kang magtrabaho sa cafe, diba? Kung tahimik naman, basta you have your equipment, meron kang laptop, so pwede kang magtrabaho anywhere.
So I think number one doon is yung isolation. Gaya nga nung minention ko kanina na pagka magsa-start ka mag-work from home, isa sa mga consideration mo yun, di ba, yung environment. So hindi lahat ng tao is kaya yung isolation, di ba? Tapos depende pa rin yun sa personality sa yung dun sa mga taong kasama mo. For example, ikaw ay extrovert. Based on my experience lang, hindi ko na ilalahat. Hindi siguro mag-work sa'yo yung, pero kapag halimbawa, nasa company ka na puro software engineers yung kasama mo, na mostly nakakapagtrabaho sila tahimik, ayaw nila ng maingay. Kung ikaw chatty, ay hindi ka makakasurvive doon. So, isa yun sa mga magiging problema mo. Pero ako, medyo social person kasi ako. So, kailangan ko rin ng interaction. Dahil naiintindihan ko na I'm working with software engineers, parang lahat halos sa team ko is engineers. Sa iba ko kinukuha yung need ko for social interaction. So, pag work, since flexible schedule naman, sige talagang focus sa work, and then magpipiggyback lang ako dun sa sinabi ko sa isolation, reduce team cohesion. Kasi nga, may possibility na yung mga grupo mo or other colleagues nasa ibang parte ng mundo. So, maliit yung chance na magkita-kita kayo unless meron talaga silang budget or meron talaga sila na parang yearly magkikita-kita, ganyan. Otherwise, wala. So, kung nag-expect ka ng mga ganun, isa yun sa mga cons na. Actually, marami kami na encounter na ganyan. Ako sa interview personally, pag nagre-recruit ako, kasi in the past 3 years, I work with tech companies so parang tech recruiting yung ginagawa ko. Ang mga common na sinasagot nila sa interview, kaya nila gusto, tinatanong nila kung fully remote ba or hybrid. Nag-work sa kanila yung remote kasi nga ayaw nila ng masyadong interaction. Gusto lang nila mag-code. And then, isa pa sa cons dito na nakikita ko sa pag-work sa bahay is yun nga, wala ka nang alam about yung outside world. Minsan nakakalimutan mo, anong date na ba today? Diba? Or kagaya nung lalabas ka, magko-commute, kailangan mong mag-commute, hindi mo na alam magkano ang pamasahe. So, minsan gano'n, nawawala ka na sa ano. Parang maganda namang cons yan. Oh. Ayan, hindi mo na alam. On some instances, possibility rin kasama sa cons, yung nawawala yung career progression. Nasa stuck ka sa isang lugar. Pero nasa sayo pa rin kasi yun. Sa bawat cons na minimension ko ngayon, pwede mo siyang maiwas. Kailangan mo lang gawan ng paraan. If after ka sa mga benefits like pag-ibig, ganyan, SSS, wala. Kailangan is sariling sikap. Parang mag-voluntary na hulog ka. Bayad mo ng taxes, voluntary din. Kasi since contractor ka at walang, usually yung mga nag-offer ng work from home jobs na based in the US, pinapipirma ka nila ng kontrata na sagot mo yun. Kaya nga, ang sweldo mo is mas malaki, is para ma-cover mo yun on your own. Since you've mentioned that one of the cons kasi is yung progress sa career mo, yung career growth, Yes. maraming naka-experience yan na parang feeling nila when they've Stuck decided na magtrabaho sa bahay, parang hanggang dito na lang ba? Yes, I'm earning, pero may mga tao that they still wanted to learn and mag-grow pa. With that being said, honey, how can you excel naman in your career when you're working at home? Depende. That's actually a good question, no? Kasi yan nga yung marami kinakatakot ng iba na, ayun, stuck ako sa ganyan. VA na lang ako forever. Well, hindi mo naman pwedeng sabihin ganun lang. I mean, may iba dyan, pwede rin nating tawagin kasi na career progression yung nag-start ka nga na VA, pero VA kanino, di ba? VA ka ng anong position sa company. Pagka naging VA ka ng mismong may-ari, CEO, I call that career progression, di ba? Ngayon, pag natutunan mo yun, kasi pag naging EA ka, actually marami kang ma-experience kasi you do client partnerships, di ba? Tapos, marami ka ring tools na natututunan as an EA since you're working closely with the CEO. Ngayon, kung tatanong mo naman na, sige, paano kung pagkatapos ito EA, ano na lang ba ako, di ba? So, depende pa rin sa'yo yun. Like ako, for example, nag-start ako sa recruitment associate, recruitment manager, ganyan. And then, biglang pandemic, and then maraming layoffs sa US, the market, yung economy nila, di ba? Parang bumagsak. So, actually, na-experience ko rin ma-layoff. And ang onti ng opportunities, meron mang opportunities local, parang hindi kayang buhayin ng pamilya ko. Ayun, so I had to pivot. Kumbaga, kailangan kong mag-adapt. Karoon ako ng opportunity na nagkaroon ako ng mga invitation to interview ganyan as an EA. So kahit na hindi ako highly skilled EA, minsan makapalan ng mukha eh. Basta kailangan teachable ka, ganyan. Basta just have to be upfront na ito yung skills ko, limited, ganito, ganyan. Pero na-experience ko na I work closely with the CEO, ganyan-ganyan, of these companies, ganyan-ganyan. And then someone will take a chance on you pag nakita naman na kaya mo, ganyan, di ba? So nag-pivot ako.
And then, I think yun yung isa sa mga factors na para mag-excel ka. You have to adapt. Tapos, kailangan makapag-set ka ng, ano ba yung goal mo, di ba? Kasi iba-iba tayo ng goals eh. Meron dyan yung, lalo na kung ito ba is ang goals mo, kaya ka nagtatrabaho is para may pangsustento ka ng travel mo, kung single ka, mga gimmick mo. Kapag family provider ka, para ba sa family mo, o makapag-provide ka, ganyan-ganyan, or gusto mo lang ba talaga job title? Kasi may iba, walang pakialam sa sweldo eh. O, basta gusto ko title ko president, title ko chief of staff, mga ganyan-ganyan. O, diba? So, talagang, it all boils down to what you want. Kung ba, EA ka ng small company, ngayon EA ka ng big company, hindi mo ba pwedeng tawagin career progression? Kagaya nung yung sinabi ko nga kanina, Devil Wears Prada. Kung ikaw maging EA ni Miranda Priestly, 'di ba? Na number 1 na magazine di ba? Alalay ka, pero alalay ka ni no. And back to your question, career progression, totally possible. Sa perspective mo din 'yun kasi. So, do I have to have an experience working in BPO before I can start working from home? Yes and no. Kung ang gusto mo na role or tina-target mo is customer service, sales, mga ganyan. Yung iba nagre-require talaga ng prior experience. Pero, meron din naman na nag-hire ng entry level, ng fresh grad. So, hindi mo siguro masyadong kailangan problemahin yun. Depende sa role na tina-target mo. Pero usually nga, kaya nang sabi ko, pag ang target mo contact center or mag-appointment center ka, yung iba naman hindi nagre-require ng prior experience. Ang nagre-require lang ng prior experience yung mga, kunwari, high-paying job na yung inaano nila. Yun, nagre-require na sila ng skilled na papasok. Kasi most of the time, I'm hearing people asking, bakit kailangan na may BPO experience? Or they're asking, kailangan ba may BPO experience? And with your answer, at least magkakaroon sila ng courage to apply. Siguro ang nakikita kasi nilang mga job posting is customer service. Yes. Yun kasi yung common eh. Marami kasi naghahanap. Pero kapag in-explore mo pa yung mga work from home na platforms, sabi ko nga kanina, hindi lang siya limited sa Upwork, Dating.Desk, or online jobs PH. Meron din siya sa iba, like LinkedIn. Actually, nagugulat nga ako kasi parang ang unti nang nasa LinkedIn platform. Parang pag tumingin ka ng profiles doon, napaka-konti, tas hindi pa malinis. Alam mo yun, yung parang ginawa lang for the sake na may LinkedIn account. Actually, yun actually, in-encourage ko yung iba. Explore yung mag-LinkedIn. Tapos, i-build nyo yung network nyo, yung profile. Makipag-connect kayo sa mga CEOs or COOs ng mga companies na tina-target nyo. Send kayo ng connect request. Walang masama sa connection request via LinkedIn kasi hindi masamang mag-grow yung network mo doon kasi job opportunities yun eh. Maraming mga companies na tumatambay sa LinkedIn naghahanap ng connections and pwedeng i-hire. Yes. Or companies to work with. True, oo. Tsaka doon ka makakakita ng opportunities na yun, abroad na pwede. Lalo na yung nagugulat ka kasi yun nga, meron sa marketing, tapos meron sa software development, iba-iba. Even yung mga niche roles meron doon na pwede nilang i-explore. Hindi siya limited sa contact centers. Yes. So, hindi mo kailangang magkaroon ng BPO experience. Ang number 1 na sasabihin ko is yung English language. Yun kasi yung minsan na pag may language barrier, yun medyo red flag sa kanila. So, kailangan is English speaking ka. So, practicein natin yung English skills natin. Alam nyo na. Oo. Siyempre naman, kapag in-interview ka, you have to make sure that you will be able to communicate in English. May mga tao kasi na take for granted yung interview dahil nasa bahay. Yes, oo, totoo. So, baka nakakalimutan na mag-prepare at maging presentable sa harap ng nag-i-interview. Actually, red flag yun pagka na-late ka. Kasi diba, kung gusto mo yung trabaho, dapat prepare ka, darating ka ng maaga. Unless may emergency ka talaga. Kung wala naman, dapat yun napaghandaan mo na. On time ka na darating sa interview. We interviewed people na naglalakad.